stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya. Salamat, salamat, Panginoon. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto,
handa kami, Panginoon. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord. To your mission, Lord, we give our yes. We give our yes. Priests of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz, and their 13 companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon.
believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand
Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po'y ipinagdiriwang natin ang unang linggo ng Kwaresma. Ang misa po sa umagang ito ay pangungunahan ng ating Rektor at Kura Paroko, Reverend Father Andy Ortega Lim. Tatayo na po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang pilit, tungkuling mahabalag. Buksan ang aming panal, sarili malianan. Tulungan mo ihanap kami ng bagong balay. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang pilit, tungkuling Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father Andy. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo pasawalang hanggang. Amen. Uupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nangako ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin
ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ang magpapaalala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot at mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggan tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamalyo, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya'y yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y, iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi.
Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas ng panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uupo na po ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Nasa unang linggo na po tayo sa panahon ng Kwaresma. At tuwing unang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ay tungkol sa panunukso kay Jesus. It's about the temptation of Jesus. Ang ating Panginoon ay nakaranas ng panunukso. And temptation is real. It is a human experience. At maganda pong bahagya nating maunawaan, ano ba ang tukso? Ang tukso ay mga mungkahi. Temptations are suggestions from the devil. Gawin mo na ito. Subukan mo ito. Tingnan mo ito. Kunin mo na yan. These are suggestions. But the decision is ours. That's why temptations are neither moral nor immoral. Hindi siya moral, hindi siya immoral. Ang tukso. But once we succumb, we give in to temptation, doon tayo nagkakasala. Morality comes in. Kasi ang tukso, walang morality. Mga mungkahi lang ito.
ng Diyos. Anong demonyo pala? Mga mungka ito ng demonyo. At ang mga mungkahi, suggestions, hindi man kailangan sundin. Kaya sabi ko, ang pagpapasya ay galing sa atin. Kasi nung si Jesus ay nasa hardin, the devil tempted him and gave him suggestions. Gutom ka na. Turn these stones into bread. That was a suggestion from the devil. Pero sabi ni Jesus, no. Man does not live by bread alone. The devil cannot insist, but the devil can tempt. Because the decision is ours. Kaya pag may tukso, hindi rin tayo pwedeng husgahan. Kasi walang morality ang tukso. At magandang malaman po natin lagi yan. Kasi mula sa pagising hanggang sa pagtulog, tayo naaharap sa pagpapasya. Sa harap natin, there are a lot of options, choices, suggestions. And many, all the time, the devil also gives us suggestions. Kaya maganda pong suriin, anong pipiliin. Dapat kilatisin kung ano ang pipiliin. Kasi sa mga pagpipilian, laging sumasabay ang demonyo. Magsisimo ba ako? Hindi. Magdadasal ba ako? Hindi. Tutulong ba ako? Hindi. Sasagutin po ko siya o hindi? At ilingin natin sa Diyos, when faced with temptations, may Jesus help us to decide, and may Jesus strengthen us to choose what is right. Tuwa nga nawa tayo ni Jesus. Even inside the church, while attending Mass, instead of praying, ay tumunog cellphone ko. That is your choice. Let it go. Why let the devil distract you? Don't let the devil distract you. We have a choice. We have a choice. Suggestion po yan eh. Pero sa atin ang pagpapasya. Tulungan nawa tayo ni Jesus. Kung naharap sa tukso, piliin ang wasto. Pangalawa po, kapag tayo tinutukso ng demonyo, isipin natin na hindi pa tayo ganun kasama. When the devil tempts us, that means we are not totally evil. Because the devil wants to take what is good from us. Kaya tayo tinutukso, gustong kunin ng demonyo yung kabutihan sa atin. Kapag tayo tinutukso, ibig sabihin, ang demonyo meron pang gustong kunin sa atin. That's what the devil does. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha lahat ng kanyang gusto. Never let the devil take away what is good in you. Okay lang, patuloy kang tuksuhin. But never let the devil take away the goodness in you. Pag initin man ang ulo mo, yan, asarin ka man, o kaya
Isidyos ka man. Never let the devil allow. And to combat temptation, laging gagawa ng mabuti. When goodness increases in us, the devil trembles. And kapag nadadagdagan yung kabutihan sa atin, ang masamang espiritu nanginginig. Ang demonyo nanginginig. Because the mission of the devil is to take away the goodness in us. Temptation is a reality. It is a human experience. And we know very well that evil is real. What's the news? How people kill each other. What's the manood ng balita, magbasa ng balita. Evil is real. And in the first Sunday of Lent, Jesus was tempted by the devil. It is real. We cannot simply ignore it. It is there. It will never stop. And it's good to know temptation para alam natin kung paano ito labanan. Kaya nga tuwing tayo natutukso o tinutukso, at least alam natin, hindi pa tayo ganun kasama, may kabutihan pa sa atin na gustong kunin ng masamang espiritu. Pangatlo po, tayo itong nababanggit, the usual strategies of the devil para tayo mahulog sa kanyang patibong sa kasalanan. Ang isang madalas gamitin ng demonyo ay, gawin mo na, minsan lang naman. All addictions nagsimula sa minsan lang. All addictions nagsimula sa minsan lang. Tanong niyo po doon sa may mga addiction. Nagsimula yun sa minsan lang. Sasabihin sa atin, gawin mo na minsan lang naman, ngayon lang. Subukan mo lang. Never, never, never dare kung di mo kaya. Yan ang simula at yan ang katapusan mo. Kasi sinasabi sa atin ng masamang espiritu, gawin mo na minsan lang naman. Just once. Mahirap yung minsan lang. Doon nagsisimula. Hanggang sa hindi ka na makawala. Ang pangalawang ginagamit ng demonyo ay gawin mo na ginagawa naman ng iba. Hindi na ang ahulugan na ginagawa ng iba, yan ang tama. But that is how the devil tempts us. Ginagawa naman ng karamihan yan. Yan ang uso. Gawin mo na. Hindi dahil uso, yan ang wasto. Hindi dahil ginagawa ng marami, yan ang mabuti. Yan. Gawin mo na, ginagawa naman ng iba, ginagawa ng marami. Kaya magandang mapagmantyag po tayo. Sasabihin ng mga bata, yan po ang uso ngayon. Yan. Kaya laging tanong, yan ba ang mabuti para sa iyo? Di dahil ginagawa ng iba, di dahil ginagawa ng marami, yan ang makakabuti. At ang isa pang ginagawa lagi at ginagamit ng demonyo ay, gawin mo na, wala naman nakakakita. Gawin mo na, wala naman nakakakita. Halos maraming kasalanan nagaganap sa kadiliman, yung walang nakakakita. You will not do a crime na maraming witness. Yun nga lang, nowadays, kahit na araw, maraming tao, nangyayari ang krimen, di po ba? Yun nga lang, yung iba,
nagdi-disguise. May bonnet, may sombrero. Ayaw natin mailawan tayo. Ayaw natin makilala tayo. Kaya sinasabi ng demonyo, gawin mo yan, wala naman nakakakita. Gawin mo na, wala naman nakakita. Pero huwag natin kakalimutan, lagi tayo nakikita at pinagmamasdan ng Diyos. Itong tatlo ang madalas gamitin ng demonyo. Gawin mo na minsan lang naman, gawin mo na ginagawa naman ng iba, gawin mo na wala naman nakakakita. Sa unang linggo ng Kwaresma, si Jesus ay tinukso. Tayo din naman laging tinutukso. Kumisan di na nga natin namamalayan. Magandang alam natin ang pamamaraan ng demonyo upang alam natin kung paano lalabanan ang masamang espiritu. Hilingin natin kay Jesus sa araw-araw nating pakikibaka sa buhay na harap tayo sa maraming pagsubok at tukso. Palakasin tayo ni Jesus at tulungan tayong magpasya para sa kabutihan. At panghuli po, sa unang linggo ng Kwaresma, pinapaalala sa atin ang biyaya ng binyag ngayong taong 500 anibersaryo ng ating Kristyanismo. We are reminded of our baptism as we celebrate the 500 years of Christianity. At naman po tayo binyagan. Ang binyag ang susi para matanggap natin ang ibang sakramento. Kumpil, pagsisimba, kumpisal, kasal, santo olyo, pagiging pari. Binyag ang susi kaya tayo nakapasok sa simbahan. Tuwing may binyag, sinasabi ko sa magulang, ang anak ninyo nung di pa nabibinyagan, bahagi lang siya ng inyong pamilya. Ngayong nabinyagan na, bahagi na siya ng ating inang simbahan. Ang binyag po hindi lamang ritual. Ngayong panahon, pag may mga anak, pabinyagan. Father, pabinyag. Tapos na. Tatlong mahalagang bagay sa binyag. Nakikibahagi tayo una sa pagka-propeta ni Jesus. We share in the prophetic mission of Jesus. Paano po ba? By speaking the truth. Hindi ka sinungalingan. Yun lang, mabuhay ka sa katotohanan. You share in the prophetic mission of Jesus. Huwag masanay sa kasinungalingan. Speak the truth. Kung anong totoo. Kaya kung minsan sa panahon natin, hindi natin alam kung anong totoo. Kung minsan ang katotohanan, binabali. Binabali. Years ago, nagmamaneho ako. Kita ko green, maulan. Green light. Ako'y tumawid. Hinuli ako. Ano pong violation ko? Kulay pula po, sir. Sir, ang linaw po, green. Hindi po pula. Sabi ko, sa loob-loob ko. Green na green, malinaw. Pero hinuli ako. Akipagtalo ako. We don't know what is the truth. We don't know what color it is. In our baptism, we share in the prophetic mission of Jesus. Simple lang naman. Always speak the truth. Live in the truth. Pangalawa po, we share in the kingly mission of Jesus. Paano po ba? By being good stewards. We are simply caretakers. Make use. Do not misuse. Do not abuse what has been entrusted to you.
Do not misuse and abuse, but rather make use. Sa ganung pamaraan, you share in the kingly mission of Jesus. At pangatlo po, we share in the priestly mission of Jesus. Sikapin maging mabuti, maging banal. Dalhin ng kapwa sa kabutihan, sa kabanalan. Yan lang po. In that way, we share in the priestly mission of Jesus. Threefold functions. Prophetic, speak the truth. Kingly, be good stewards. Priestly, try to be holy and bring others to holiness. Kaya nga po, pakiusap lang. Kahit doon po sa mga nasa live streaming natin ngayon, tuwing kayo nagsisimba, ang pinakadahilan para maging mabuti, para maging banal. Sikapin na maiwasan ang mga tukso, ang mga distraction sa pagsisimba. Mabuti nga po ngayon may physical distancing, na iwasan yung kwentuhan sa misa. Salamat naman sa Diyos. At iwasan din yung mga kaabala sa katabi mo at sa iyong sarili. Kung ano-anong ginagawa. Ngayong unang linggo ng Kwaresma, patuloy tayong patatagin, patibayin ng Diyos sa ating pananampalataya. At bagkos na ang sumasampalataya ang ating gagamitin, ang gagamitin po natin ay ang pagsasariwa sa ating pangako sa binyag. Instead of the creed, we will pray the renewal of our baptismal promise. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katoliko. Sa bawat tanong po ang isasagot natin, opo, itinatakwil ko, at opo, sumasampalataya ako. Itinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawain at ang kanyang pangaakit? Opo, itinatakwil ko. Sumasampalataya ka ba sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggang? Opo, sumasampalataya ako. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pananampalatayang tinanggap namin bilang handog, ibabahagi at ibibigay naman bilang handog. Sa iyong misyon, narito
at handa kami, Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo po lahat para sa pag-aalay. At tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng magpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel nag-isiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, luluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ang tanang kabanalan, kat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ibanal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, ligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
kaawaan mo't paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pagyagyan mo kami sa lahat ng masama. Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod na po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa maayos na pagpigla sa komunyon, hintayin pong hudyat ng ushers, greeters, and collectors
kung kailan tatayo at pipila para sa communion. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang araw kung saan ang exit matapos ang communion. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwa, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, yung maguhit ng taot daigdig, sa banal na takot sa magnanginig, ibalik ang puso na ayang naglalamig. Likhain mo muli kami sa Announcements. Alay Kapwa 2021. Mga kapatid kay Kristo, tuwing panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, tayo po ay nangangalap ng pondo para sa Alay Kapwa na gaganapin sa 6 na linggo ng Kwaresma mula sa ika-21 ng Pebrero hanggang ika-28 ng Marso 2021. Ang malilikom na donasyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na obispo, Roderick Pabilio, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maaari po ninyong hulog ang inyong donasyon sa Alay Kapwa box na nasa entrance
ng simbahan. Maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Istasyon ng Krus. Tuwing Biyernes, ngayong panahon ng Kwaresma, ganap na alas 5:30 ng hapon, ay magkakaroon ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa loob ng simbahan. Maaari rin po ito mapanood sa Facebook page ng parokya. Maraming salamat. Magsiluhod po. Let us pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for San us. Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Magsitayo pong lahat, manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at salamat din po sa mga patuloy na nakikiisa sa ating Facebook live streaming. At wala po tayong second collection, pero meron tayong 2 donation boxes na nasa likod for Alay Kapwa. Sa lahat ng simbahan sa buong Pilipinas, merong second collection sa Alay Kapwa. Minabuti ko po instead of the second collection, pakilagay po ng inyong donasyon sa Alay Kapwa doon po sa likuran. Please give to Alay Kapwa. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat.
Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin pong hudyat ng ushers, greeters, and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat po. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod.